mo ang iyong mga anak at umalis ka sa aking bahay. Si Elena, na nadurog ang puso ay ipinagkanulo at pinalayas ng kanyang asawa na iwan mag-isa kasama ang kanyang dalawang maliliit na anak. Umuulan ang gabing iyon, hawak ng mahigpit ang kanyang mga anak. Naglakad siya sa mga lansangan hanggang sa hindi na niya kayang maglakad. Nakaupo sa bangketa, sumigaw siya mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Panginoon, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Pakiusap, ituro mo sa amin ang daan. Nakita siya ng isang matandang babae na nagngangalang Rosa at dahil sa habag, inalok siya ng isang maliit na silid na matutuluyan. Para magpasalamat kay Rosa, tumulong si Elena sa paglilinis ng bahay. Isang araw habang nag-aayos, nakakita siya ng isang lumang hurno sa sulok. Ito ay pag-aari ng lolo ni Rosa, kasama ang isang lumang aklat ng mga recipe. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nadama niya na sa wakas ay sinagot na ng Diyos ang kanyang panalangin. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga recipe at matutunan kung paano maghurno ng mga cake. Tapos isang araw, may dumating na kapitbahay na nagmamadaling nagtanong kung pwede ba siyang gumawa ng birthday cake para sa kanyang anak. Naghurno si Elena sa buong gabi at ginawa ang pinakamagandang cake na nagawa niya kailanman. Sa birthday party, pinuri ng lahat ang kanyang ginawa. Maya-maya, dumami na ang dumating na may mga in-order. Kalaunan ay nagbukas si Elena ng sarili niyang panaderya, binayaran ang kanyang mga utang at bumili ng bahay para sa kanyang mga anak. Hindi na niya kailangan ang lalaking iniwan siya noon. Ngayon, tinutulungan ni Elena ang mga babaeng imigrante na may parehong takot at pag-asa. Kung naniniwala ka na hindi ka inaabandona ng Diyos, na pagkakalooban ka niya ng mainit na tahanan, Amen. Mangyaring ibahagi ito upang ang mga tamang puso ay maantig sa mensaheng ito.